Ito'y mistulang isang makinang na hiyas, at dahil sa liwanag ng hiyas na ito, ang katawan ni Srimati Radharani ay lalo pang nadarama at napapalamutian ng kumkuma. Sa umaga, ang kanyang katawan ay naliligo sa nektar ng habag, sa hapon sa nektar ng kabataan, at sa gabi sa nektar ng ningning. Sa ganitong paraan, ang kanyang katawan ay nagiging kasingkinang ng hiyas na Chintamani. Ang kanyang kasuotan ay binubuo ng iba't ibang uri ng sutlang tela na maitutulad sa kanyang likas na pagkamaalalahanin. Ang kanyang kagandahan ay lalo pang nadaragdagan habang siya ay pinalamutian ng kumkuma na maitutulad sa kagandahan mismo. At ang itim na mast na maitutulad naman sa pagmamahal ng magkasintahan. Sa ganitong paraan, ang kanyang katawan ay napapalamutian ng iba't ibang kulay. Ang kumkuma ay pula at ang mast ay itim. Ang kanyang mga alahas ay sumasagisag sa likas na sintomas ng kasiyahang espiritual, tulad ng panginginig, pagluha, kagalakan, pagkaparalisa, pagkapawis, pamamaos ng tinig, pamumula ng katawan, pagkabaliw, at walang malay. Sa ganitong paraan, ang buong katawan niya ay nadedekorasyonan ng siyam na hiyas na ito. Bukod pa rito, ang kagandahan ng kanyang katawan ay pinupuno ng kanyang mga makalangit na katangian na nakabitin sa kanyang katawan gaya ng isang bulaklak na kwintas. Ang kasiyahan ng pagmamahal para kay Krishna ay kilala bilang dira o kalma at adira, hindi mapakali. Ang kasiyahang ito ay bumabalot sa katawan ni Srimati Radharani at pinapalumutian ng kampora. Ang kanyang makalangit na galit kay Krishna ay isinasa katawan ng pagkakaayos ng kanyang buhok, at ang tilak sa kanyang dakilang kapalaran ay nagniningning sa kanyang magandang noo. Ang mga hikaw ni Srimati Radharani ay ang mga banal na pangalan ni Krishna, pati na rin ang pakikinig sa kanyang pangalan at kabantugan o kasikatan. Ang kanyang mga labi ay laging mapula dahil sa bunga ng pagmamahal na tulad ng nganga para kay Krishna. Ang itim na pampahid sa paligid ng kanyang mga mata ay ang kanyang mapanuksong pag-uugali kay Krishna na dulot ng pagmamahal. Ang kanyang pagbibiro kay Krishna at banayad ng ngiti ay ang kampor na nagpapabango sa kanya. Siya ay natutulog sa kanyang silid na may halimuyak ng pagmamataas, at kapag siya ay humiga sa kanyang kama, ang makalangit na iba't ibang uri ng kanyang mga kasiyahang pag-ibig ay parang hiyas na palawit sa gitna ng kanyang kwintas ng pagkakahiwalay. Kanyang mga makalangit na dibdib ay natatakban ng kanyang sari na sagisag ng pagmamahal at galit kay Krishna. Mayroon siyang instrumento na tinatawag na Kachap Bina na sagisag ng kabantugan at kasikatan na nag-aalis ng kislap mula sa mukha at dibdib ng iba pang mga gopis. Palagi niyang nakapatong ang kanyang mga kamay sa balikat ng kanyang kaibigang gopi na maitutulad sa kanyang kabataang kagandahan. At kahit siya ay napakataas sa maraming espiritual na yaman, siya ay naapektuhan pa rin ng Cupido na kilalang kilala bilang si Krishna, kaya't siya ay natatalo. Si Srila Raghunath Das Goswami ay nagbibigay sa kanya na magalang na pagpupugay kay Srimati Radharani na may dalang dayami sa kanyang bibig,
Sa katunayan, siya ay nananalangin. O Gandharvika, Srimati Radharani, tulad ng hindi kailanman tinatanggihan ni Krishna ang isang sumukong kaluluwa, huwag mo rin sana akong tanggihan. Ito ang buod ng salin ng Premam Boga Maranda na sinipi ni Kaviraj Goswami. Pakalalim ng kagandahan ni Lord at ni Srimati Radharani. Haribol.